Sa tabi ng kalsada, nagpapalipas ng gabi ang mga biktima ng lindol sa Cebu. May uuwian man daw kasi silang bahay o wala, banta pa rin ang mga nararanasang aftershocks. Narito ang agenda report ni Mary Ann Uy. Dito sa tabi ng kalsada, ilang metro lang ang layo mula sa bumagsak na City Hall sa Bugo, ang temporary shelter ng mga biktima ng lindol mula sa barangay Pulambato. Naglisod na may ugon. Sinariwa ni Nelgen May Montemor ang gabi ng lindol. Nasa bahay siya ng yumanig. Inalala niya ang kanyang mga magulang na nasa tabing dagat at ate niya na buntis. Walang ibang bitbit ng lumikas kundi ang imahe ng Santo Niño. Galakaw na yung taon, bisag asa mi naabot niya. Lisod kaayo lisod kayo sakyanan ma'am, way rescue. Akong ate kay buntis man siya. Gasakit na ang tiyan, yang mga bata gigutom, way tubig, wala jud tanan. Tunta nga kanang makita nila ang kahimtang sa mga tao nga matabangan mi nila, mga kanang mahatag jud nila ang kanang mga hinabang mamba nga maiya-iya jud dili nga kanang pinili lang. Malapad ang lugar kung saan natutulog at naghihintay ang mga biktima ng lindol sa Bugo. Dito ang anila mas ligtas na lugar lalo na't nagkakaroon pa ng aftershocks. Sa inyong Pagkain at tubig at maayos na higaan ang ilan lang sa kanilang hiling. Problema pa ang ulan at tinding init. Si Governor Pam Baricuatro tiniyak na walang hindi mabibigyan ng tulong. I'm happy about it. Even the chief of hospital was very happy. Kawawa yung mga kababayan natin, no? So we have to fix the fastest possible time itong hospital, no? Kasi kawawa yung mga na-injure, may baby pa, 5 days old, no? I mean, we have to find a way to fix the hospital. Pero importante lang, ma-assess muna kasi delikado pa, may aftershock pa, no? So, sabi ko lang sa mga pasyente, konting tiis lang. Samantala, kahit gabi na, bumuhos sa mga donasyon na natanggap sa Bugo Provincial Hospital. Dito rin sa Capitol Grounds, dagsa ang mga pribadong individual at iba't ibang mga estudyante dahil wala ngang klase, narito sila ngayon upang tumulong sa pag-repack ng mga relief goods. Tulad na lamang nito mga tubig, mga containers, noodles at bigas, dadali ng mga ito sa warehouse ng Capitol at mula doon ikakarga ng isang truck patungo doon sa Bugo City. Ang mga estudyanteng tulad ni Jack, isa lang sa mga naglaan ng oras para makatulong sa mga biktima ng lindol. We did this for a reason. Marami pa ang handang tumulong sa pagbangon mula sa trahedya. Para sa agenda, Mary Ann Uy, Billionaire News Channel, Cebu.